Samantala, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong Opong na nasa karagatan pa ng bansa. Naasahan ng mga pag-ulan bukas dahil po sa bagyo. Si Denise Osorio sa detalye live. Denise. Dayan, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando. Pero huwag tayong kampante dahil meron pa rin itong epekto sa hilagang bahagi ng Luzon dahil nahahatak nito ang hanging habagat. Bukod pa dyan, meron pa tayong isa pang binabantayang panibagong bagyo na kapapasok lamang kahapon ng hapon sa Philippine Area of Responsibility. Kung kaya't makakaranas pa rin tayo ng masabang panahon at pabugso-bugso ng pag-ulan. Dayan, kasama natin ngayong umaga si Sir Benison Estareja, Pag-asa Weather Specialist, para bigyan tayo ng mga update tungkol sa bagyong Opong. Magandang umaga, Sir Benison. Sir, ano po yung ating panibago o pinaka-latest update tungkol po sa bagyong Opong? Sa ngayon, itong si Bagyong Opong ay nasa gitna pa rin po ng Philippine Sea sa may silangan po ng northeastern Mindanao, around 880 kilometers at kumikilos generally west-northwest sa susunod po ng 2 araw. So possibly, Friday po ng madaling araw, nasa may silangan na ito ng Samar Island at simula po Friday hanggang Saturday, dyan nababagtasin ng bagyo ang Eastern Visayas, Southern Luzon, and that includes Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, hanggang dito po sa Metro Manila and Central Luzon. Hanggang pagsapit po ng Sabado ay makalabas dito sa may West Philippine Sea. Sir, saan po inaasahang dadaan ng bagyo? Ano po yung track nito? At saan rin po siya magla-landfall? Madadaanan po ba ang Metro Manila? Kung yung pag-uusapan natin ay yung landfall point, medyo tumataas pa yung chance, mataas pa yung ating uncertainty dahil medyo marami pa tayong scenario na nakikita. No? Possibly, mag-landfall ito somewhere dito sa may pagitan po ng Bicol Region and Samar Island. Then magkakaroon din ng possible landfall sa natitirang bahagi pa po ng Kabikulan. Pagsapit ng Friday, morning up until afternoon, and then afterwards, babagtasin itong Calabarzon at hilagang bahagi ng Mimaropa. Hindi rin natin inaalis yung chance na pagsapit ng hating gabi hanggang madaling araw po ng Sabado ay malapit na ito sa may National Capital Region, and then afterwards dito sa may kanlurang parte po ng Central Luzon. Sir, kung yung Super Typhoon Nando po, sobrang lakas ng hangin, ito pong kay Bagyong Opong, ano po yung mararanasan natin kung sakaling manalasa po itong bagyo sa atin? Compare dito kay Bagyong Nando na naging super typhoon nga, which is more than 215 kilometers per hour, yung naging lakas ng hangin. Yung forecast natin for Tropical Storm Opong sa ngayon, lalakas pa ito, no? Sa ngayon, 65 kilometers per hour, possible na umabot siya hanggang more or less 100 kilometers per hour. So, kahit sabihin natin comparatively dito kay Nando, hindi ganun kalakas, subalit yung dala niyang hangin, malakas pa rin po, no? Equivalent sa parang tumatakbo mabilis sa sasakyan sa expressway at posible pa rin makasira ng mga ilang structures at yung mga puno at poste ng kuryente. Sir, meron po ba tayong rainfall forecast kung aling mga lugar po ang makakaranas ng mabigat na rainfall or matinding pag-ulan? Sa ngayon, yung nakikita natin na heavy rainfall, magsisimula po pagsapit ng Friday at magpapatuloy up until Saturday. Magsisimula yan dito sa may eastern portion po ng Visayas hanggang sa makarating po dito sa may Kabikulan. Yun pa rin mga mismong dadaanan po ng bagyo. Yung Southern Luzon, ito nga NCR plus Central Luzon, naasahan po natin yung mataas na chance na pag-ulan. And that could range between 100 millimeters or more dun sa mga areas po na dadaanan nitong bagyo. So mataas ang chance pa rin ng mga flash floods or landslides. Sir, ano po ang mensahe natin para sa ating mga kababayan na madadaanan po ng bagyo para mapaghandaan po nila ito? Yes, sa ngayon pa lamang dapat paghandaan na po nila itong paparating po na bagyo dahil 2 araw na lamang yung binibilang natin at mararamdaman muli ng ating mga kababayan yung malakas na hangin at ulan na minsan bumabagyo nga po. No? So posible talaga makasira ito ng mga structures, makapagpalipad ng mga bubong, possible po na magkaroon muli ng mga flash floods. At pag-apaw ng mga ilog doon sa mga bulubundukin na lugar, possible naman yung pagguho ng lupa. So laging tumutok sa ating mga updates. Maraming salamat po, Sir Benny. Salamat. Dayan, para naman sa update ng ating mga dam, kasalukuyang nakabukas pa rin ang 5 gate ng Ambuklaw Dam, 6 na gate ng Binga Dam, 1 gate ng Ipo Dam, at 3 gate ng Magat Dam.
dahil pa rin ito sa pagragasa ng bagyong Nando. Halos 750 meters ang tinaas ng Abuklaw Dam at 570 meters naman ang Binga Dam. Kung kaya't kinakailangan panatilihing nakabukas pa rin ang mga gate nito para hindi umapaw ang ating mga dam. Payo naman ng Pag-asa para sa mga LGU, patuloy ang pag-update nila at patuloy natin tutukan ang mga advisory ng ating mga LGU para manatili tayong safe lalo nang meron padating ng bagong bagyo. Yan ang pinakahuling update mula rito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Denise Osorio.